nandito tayo ngayon sa Pangasinan! Ay, parang kahapon lang nasa Antipolo kami. Ngayon nasa Pangasinan na kami for some reason. Talagang naisipan lang namin bumisita dito dahil nga kilala ang Pangasinan sa iba't ibang mga masasarap na putahe. At isa doon ay ang pigar-pigar. Pigar-pigar. Ang arte, pigar-pigar. So, andito tayo ngayon sa The Original Uson dahil nga sikat daw or kilala sila sa pigar-pigar. Samahan nyo ako, tikman natin. First time ko to lahat. Let's go. So guys, pinayagan nila tayo pumasok dito para makita natin, mapakita ko paano ginagawa ang pigar-pigar. Boss, may specific cut ba tayo ng Carabao po ba yan? Carabao. Carabao meat ang ginagamit. May specific slice siya. Eh paano bang pagluluto niyan, kuya? Piniprito muna? Piniprito. Tapos, kailangan ganyan kadaming mantika talaga. Para po hindi po siya toast. Piniprito siya pero hindi dapat toasted. Okay. Toasted po na tayo. Matigas na siya noon. Okay. Kasi guys, ang pigar-pigar ay pagkatapos niya iprito ng ganyan yung laman, i-stir fry mo naman sa gulay. Sibuyas at saka sa repolyo. Sikat kasi na street food ang pigar-pigar dito sa Pangasinan. And matitikman na natin siya mamaya. As in, ganun lang siya, kuya? Ganun lang kadali. Kailangan ba, kuya, tostado yung sibuyas? Hindi naman. Enough lang na lumambot. Okay. And then, ang seasoning niyan, titikman na natin. Pinakita. Kuya, salamat sa pagpapakita. At ayan na nga, nakita niyo na kung paano niluto ni Kuya at tinuruan niya tayo ng onting tips kung paano ginagawa ang pigar-pigar. Ang ibig sabihin kasi ng pigar-pigar, guys, ay isang salitang Pangasinense. Ng Panggalatok, ibig sabihin is to flip or stare, parang ganun yung salita nila. Pigar-pigar. Pwede siya yung piga, char. Pero, ang specifics nga dito is yung pinaka meat cut daw niya, Carabao meat, repolyo, and yung pinaka sibuyas. And other than that, itong branch na sa Lingayen ang pinuntahan namin kasi ang layo ng Dagupan. Ang main branch kasi is Dagupan. And bukod doon, nagbebenta rin sila ng iba't ibang ulam. So meron silang tortang talong in order namin. Meron silang, of course, lechong kawali. And meron din silang, ba't tinumis ang tawag dito? Dinuguan. Dinuguan kasi. Talaga? Naiba na pala. Okay. So, tikman natin. So, dito ako pinaka-curious sa meat. Wala siyang seasoning nilagay, no? Tingnan natin. Tikman ko lang pinaka-meat. First time ko makakain ng Carabao kung sakali. Dami nanonood. Tsale. Malambot siya, but not that soft that I am expecting or prefer. Pero, para siyang tapa na binilad. Ganun yung chewiness ang pa-factor mo. I understand na kung bakit nila sinusoak sa malaming oil. Yeah. Kasi pagka dinip fry mo tong ganitong klaseng meat, titigas siya. Kasi nga, lean siya. Purong-puro ng fiber. So pagka pinrito siya ng maigi, para siyang magiging tapa na maninipis na. And gusto ko yung yung natural taste niya. Yun lang. And then yung crisp galing sa pinakagulay, malutong-lutong pa. Yung sibuyas, okay pala to. Pagka walang arte, walang ibang lasa, ang nagsashine is yung pinaka-meat. That's it. Simple. So, samahan nyo kung tikman pa natin itong iba. Personally, bibigyan ko ito ng 10 out of 10. Simple. Parang maganda siyang pang-refresh lang ng palate. Para siyang good appetizer para sa akin. Yan. Tapos, tikman na natin itong ibang mga pagkain. Tapos mamaya, pupunta pa tayo sa ibang part na dito sa Pangasinan pwede nating gawin. Okay? Kain lang kami. And dito sa branch nila, may libreng pabulalo din. Sabaw. Oo, talagang kita-kita mo yung
yung pinagkuluan, yung pinaka-laman. Ito yung kailangan ko. Nag-inuman. Ano mo na yung dati balik tayo? Tapos sabi ng mga lokal nating kasama dito, ay masarap daw ang pigar-pigar sa Toyo Mansi Chili. Toyo Mansi Chili. Lagyan natin ng sibuyas yan. Tignan natin na. Oo nga. Dito nang gagaling yung lasa na in-expect ko. I mean, para lang siyang blank canvas. Tapos pag gusto mo siyang i-adjust ng alat, maanghang, pwede kang gumawa ng sausawan mo. Pero as is, masarap na siya. Pwede pala yun na kinakadkad lang na. Inaano lang ni Kuya, ginaganon-ganon yan yung pagluluto. And then, natural taste. Parang pang crisp lang, tsaka pang balanse lang yung repolyo tsaka sibuyas. Sarap. At ayan na nga, tapos na kaming kumain at nag-fuel up na kami. Pre-gaming. O, taray. Dito na tayo sa Lingayen Beach. Napaka-presko. Ang lamig. Ang ganda ng paligid. Para siyang public beach na pwede kahit sino maligo. May mga tumatambay lang dito. May nagpapahangin-hangin lang. May mga naggagawa ng sandcastle. May nagpapalipad ng saranggola. Ang sarap ng feeling dito. Pumunta kasi tayo dito dahil may sikat na food tripan or kainan dito, which is doon sa Lingayen Baywalk. So samahan nyo ako, hanapin natin ang masarap na kainan dito. Let's go. Medyo mas pino yung sand dito. Parang Boracay. Daming tao. Ang daming taong naglalakad-lakad tapos ano lang. Ang galing, pwede mag-park. So, pagka puno na yung pinaka-parking area, dito sila nagpa-park. Ayun na, parang nagiging Roas Boulevard na tayo. Ayun na, medyo Roas Boulevard. Nakikurious ako dito kung magkano yung pagkain. Kung makukumpara natin siya doon sa mga ugbo. Saan na ba tayo? Nakapag-ugbo na tayo, no? Nakapag-cab stop na tayo sa Kabuyao. Nakapag-Davila na tayo. Soon i-upload ko na yan. And then ngayon, dito naman, Pangasinan Food Park. Or Lingayen Food Park. Or Lingayen Baywalk. Halo-halo siya, so may mga damit, may mga sapatos, may mga laruan. Yung sapatos dito, affordable lang, mura lang. Kasi pag sinuot mo, mararamdaman mo pa yung dating may-ari. Charing! Joke. Charing! Joke. Ang katabi ba ng Pangasinan? Ilocos na. Ano katabi ng Pangasinan? Bakit mga bakit ba? Grabe! Apakadaming ukay! Parang from 50 pesos na shirts, oh. Oh my God! Tingnan niyo. Ang daming damit. 50, 60, 100, 3 for 100. May ibang damit. Andito pa yung mga owners ng damit. So may mga lechong kawali rin sila. Order tayo ng empanada tsaka ng Hong Kong style noodles. Boss, pa isang empanada nga ho. Isang empanada, boss, tsaka isang tong noodles. Lomi ba to, kuya? Hindi pala. Ay, Lomi. Kuya, hindi na pala Lomi? Akala ko mag-cruise time. Akala ko rin. Boss, empanada na lang. 60, madam. Ito ba ay sinasama sa Lomi? Akala ko noodles stir fry. Ay, parang hindi siya nakipag-usap. Shuttle. Magkano isa nito, kuya? 60. 60. Diba? Okay lang. Bali, 80. Sige. 60. Yung lomi lang. Sige. Hindi na yun. Okay lang. Tikman ko na lang din. Kasi mo lang yung nangyari. Nakakuha pa rin yung Lomi. Sige. Ano yun, boss? Mabilis lang ba yung Lomi, no? Sige. Ayan. So, tikman muna natin ang empanada dito sa... Best friend. Bago luto. Just friend.
Just friend. Best friend, just friend. Sobrang ingat. Hindi ko lang masyado malasahan yung pinaka longganisa. Pero ano naman yung lasa tsaka concept. May papaya. Yung butter medyo makapal. Matigas. Pero pwede na. 60 pesos. Meron din silang parang lomi. Tignan natin. Hinintay lang natin maayos, sina-assemble pa. Akala ko talaga Hong Kong style fried noodles to. Ano pala siya? Lomi. Ayan. Ay, over 60 lang to? Wow. Kaya pala matagal gawin. Diyos ko Lord. Grabe. For 60 pesos, may kasama ng kalahating itlog. May kasama ng chicharon. Tapos parang lechon ata to, no? Lechon kawali. No? Wow. Putok-batok talaga. Kapal, oh. Gulat ako. 60. Wow. Sarap. Sobrang fatty. Simple lang yung lasa. Ito, sarap. Medyo mushy na. Medyo makapal na yung harina, pero ang sarap ng lasa. Ano to? Arab Bangladesh. Ayan, so napukaw ang atensyon ko ng panipuri dito kasi sa kay Arab Bangladesh Biryani House. Ate, magkano po isang order ng 75 po. 75 lang. 75 pesos. So isang order nga po ako, ate. Ano ba usually laman niya? Yung panipuri. Mashed potato, tapos cilantro sauce or parang spiced vinegar. Tayo lang natin ginagawa. Thank you. Maraming tao. May sauce to, di ba, ate? Opo. Ay, ate, salamat po. Ito ay suka. Okay, sige po. So, ang kanilang atake sa panipuri dito is yung pinaka panipuri niya, kinakrak. Silalagyan lang usually ng mashed potato yan. And iba-iba sila ng atake. Usually, nagkakaiba-iba lang sa pinaka-sauce na nilalagay. So, sa kanila suka ang nilalagay. So, lagyan natin ng suka. Simple. Ang pinakalasa nang gagaling dito sa spice vinegar nila. Parang may masala akong nalalasahan. Not bad. For 75. Medyo makunat lang na konti. Pero pwede na. Thank you po. Ate, dito po ba nag-order? Saan yung pilat? May, Ayan. mamaya na sir, pagka Okay lang, bayaran ko na lahat. Magkano po yung lahat akin? Pati yung shake. Ah, sorry. Sige. Ikaw ko muna to. So, isang kasava siya. Ang laki. Dito po. Ito yung nakarang. So, isa siyang malaking kasabang ganyan. Ngayon lang ako nakakita at makakakain ka sa kanin. So, parang dinip-fry pa siya. May naka-display, tapos parang dinip-fry ulit pagka-order. Crunchy, may chew siya. Alam mo yung mga nabibili sa bus sa atin, yun.
bigger version. Gusto ko yung may sweetness siyang nilalagay na condensed. Naghahalo yung alat tamis na para siyang nagbibigay ng crust doon sa pagkaprito. Para siya yung sa banana Q. Pag nagkumain ka ng banana Q, may crust siya. Siguro kasi naturally may sugar ang kasaba. Kaya pagka pinrito mo, nagbubuo siya ng parang malutong-lutong feels. Gusto ko to. Boss, magkano nga to? Isa nito? 20 lang to? Kuya, mga 20 pa nga. Sarap. May nasarapan na rin ako sa wakas. Ang sarap na tayo. Ito pinakasulit na 20 pesos na gastos sa buhay ko. Dito kay Isa's Fresh Fruit. Isa's Fresh Fruit pero may kasaba siya. Magkano yung ganun, Te? 20 pesos din. 20 lang yun? Kumukulat ba ito, Te? Pag naluto, ay hindi po ata. Paano yung ginagawa, Te? Sorry, order ka pala. Hindi po namin ginagawa, parang ginaangkat lang po. Ganito na siya. Isang buo na. Ganun po siya, pero tapos iluluto po siya sa mainit na tubig po. Mantika? Oil po. Tubig po. Sorry. Pagod na si ate. Ang dami ng order ni ate. Thank you, ate. Welcome po. Thank you po. Thank po. Sabihan nyo, kung meron sa atin nagbibenta nito. Parang wala, no? Sa Lucena. Hanap nga ako ng bus. Enjoy ako. May buko pa kayo tapos. Yung buko na lang yung kulang, sir. Okay. Plastic pa ba? Buko na lang po yung kulang. And there you have it. Sana nakatulong akong ipakita sa inyo kung anong meron dito sa Lingayen Baywalk. So, here's my verdict. Hindi ko alam, parang may mga toilet naman. And if you're into ukay, perfect place sa'yo to. Ang dami-dami yung mga iba't ibang mga damit. And majority ng mga pagkain dito is meals din. Yung mga may lugaw, meals, pares, heavy meals. So, perfect na perfect to sa mga taong wala pang kain. So, kami kasi nakakain na kami kanina. So, gusto namin mga light lang, dessert lang. So, ang pinaka nagustuhan ko talaga kasaba. And then, may perya din pala sila dito. So, yeah. Gandang experience and ito ang masabi ko, ito ang pinakamura sa lahat ng food parks na napuntahan ko. So worth it dayuhin or if malapit ka lang dito, swak na swak sa budget mo to. So let me know in the comment section kung ano pag gusto yung pagawa at kung saan pa tayo mag-food trip and sana parating masarap ang ulam niya. Ay, hindi tayo mayaman. Bye! Thank you, Pangasinan!